Welcome pong muli sa programang ito ng Iglesia ni Cristo ang Pagbubunyag. Gaya po ng dati mga kaibigan, hangad po namin na muli kayong makasama sa kabuuan ng gagawin po nating napakahalagang pagtalakay. Muli po, kasama natin sa pagtalakay ang kapatid na Dan Omar Leibag. Kapatid na Dan. Kapatid na Vic, kamusta po kayo? Mga giliw po naming mga taga-subaybay, isang masayang pagbati po ang ipinaaabot po namin sa inyong lahat at inaanyayahan po namin kayo na samahan kami sa isang makabuluhang pagtalakay. Mga kaibigan, sa aklat po ng Iglesia Katolika na pinamagatang ang aking Birhen Mariang Tagapamagitan, ay naghahayag po ng napakaraming karangal ng ipinutong ng Iglesia Katolika kay Maria, tulad ng siya raw ay batis na binubukalan ng tubig ng kabuhayan. Dapat daw siyang sambahin at purihin at tuwin ay alalahanin. Siya raw, si Maria, ay puno at pinagmulan ng lahat ng bagay. Dapat daw paglingkuran at sundin ang kanyang utos. Si Maria ay Diyos daw ng awa, pag-asa, tungkod, lakas at buhay ng Iglesia Katolika. Siya raw ay Diyos na maawain, manlilikha at makapangyarihan sa lahat. Mga kaibigan, sinasang-ayon ng kaya ng Biblia ang lahat ng mga karangalang ipinutong ng Iglesia Katolika kay Maria. Ang kabuuan po ng gagawin naming pagtalakay ng kapatid na Dan sa amin pong pagbabalik. Ako po si Luisa Luz Alcaria, lokal ng Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Dati po akong Katoliko. Ako po ay isang devoted na Katoliko. Sa bahay po namin, mayroon po akong statwa ni Mama Mary. Palagi ko yung dinadasalan alas 3 ng madaling araw. Siya po ang nagiging kong batayan sa buhay ko sa araw-araw. Ang paniniwala po namin noon sa Birheng Maria ay ina ng Diyos. Pag may problema kami, mahihilingin kami, daan namin sa Kanya para siya na ang magsabi sa Kanyang anak. Na paniniwala po namin na si Birheng Maria, dahil ang ina ng Diyos, malaki siya po ang tagapamagitan namin kay Kristo. Kaya, sa Kanya kami naniniwala talaga na malaki siyang maitutulong sa amin. Kaya sa mataas na pagkikilala ko kay Maria, sumali po ako sa katikista. Ang katikista po ay kami po ang nagtuturo sa mga batang nag-aaral sa elementarya. Ang tinuturo ko po ay ang pagdadasal. Hail Mary, yung Our Father, yung mga awitin, ganyan po ang tinuturo namin. Isa po ako sa lecturer noon sa CFC, Christian Formation Course. Noong 1976, pumupunta kami sa kahit saang lugar na mayroong seminar. Nakapunta na kanya ako noon sa Mount Timulan, yung bundok na Mount Timulan. Ginawa ko yun kasi ang akala ko talaga, totoo ang pinaglilingkuran naming Diyos. Akala ko po na noon, ang lahat ng yun ay totoo, walang mali. Kaya siya ang sinasamba namin. Oo. Kapatid na Dan, marahil napapansin din ng ating mga nagsusuri, mga kaibigan, ang napakataas po na pagkilala na iniuukol ng mga Katoliko kay Maria na ina ng ating Panginoong Hesukristo, na hindi naman po nakapagtataka sapagkat yun ang kanilang kinamulatang paniniwala. Katulad nga nung ating mga nakakapanayam na mga dating Katoliko at umaanib sa Iglesia ni Cristo, katulad nga po nung ating na-interview. Opo. Na doon ay inihayag niya yung kanyang malabis na pagkilala dahil siya ay namulat nga bilang Katoliko. Subalit mga kaibigan, ang pagkakilala kaya ng Iglesia Katolika kay Maria ay hango
sa pagtuturo ng Biblia? Mga kaibigan, alamin natin, ano pong isa sa mga napakaraming maling pagkakilala ng Iglesia Katolika kay Maria, at mamaya, kapatid na Dan, ay ating ikukumpara yan sa banal na kasulatan. Opo. Unahin po muna nating basahin, kapatid na Vic, itong nakasulat sa isang aklat po nila, pinamagatang Glories and Virtues of Mary. Ito po ay isinulat ng kinikilala po nilang reverendo na si James Alberion sa sangkatauhan. Si Maria ay nagkaroon ng kaganapan ng biyaya para sa lahat ng tao. Siya ay itinalaga upang maging pambuong daigdig na tagapamagitang babae sa anak ng Diyos at sa atin. Si Maria ay kinakatawan ng araw na nagbibigay liwanag sa buong daigdig. Tahasang ipinahahayag namin na ang kabanal-banalang si Maria ay ang tunay na ina ng Diyos, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo na Diyos at tao ay ipinanganak niya. Ganito ang pahayag ng konsilyo ng Nisiya. Mga kaibigan, alinsunod po sa turong Katoliko, naniniwala po sila na si Maria raw ay tagapamagitang babae na pambuong daigdig. Kapatid na Dan, muli nating gustong bigyan din sa ating mga televiewers, mga kaibigan, hindi po ang Iglesia ni Cristo ang nagpapaliwanag ng aral o doktrina ng Iglesia Katolika Romana. Binabasa lang po natin ang kanilang aklat. Opo. At gaya nga ng ating binanggit kanina, kapatid na Dan, ikukumpara po natin sa Biblia. Mga kaibigan, naaayon po ba sa Biblia na si Maria ang itinalagang tagapamagitang pambuong daigdig? Ang babasahin ko po ay ang pahayag ng mga apostol na nakasulat po dito po sa unang Juan, sa 2 at sa talatang 1. Ganito po ang binabanggit. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapamagitan tayo sa Ama at iyay si Hesukristo ang walang sala. Hindi po naaayon ang turong Katoliko na si Maria ang itinalagang tagapamagitan. Kundi maliwanag po sa Biblia, mga kaibigan, ang ating Panginoong Hesukristo po ang itinalaga para maging tagapamagitan natin sa ating Panginoong Diyos. Baka itinatanong ng ating mga televiewers, kapatid na Dan, na hindi kaya si Maria ay isa lang sa napakaraming tagapamagitan kamukha nga ng kinikilala ng Iglesia Katolika? Hindi po maaaring mangyari yon, kapatid na Vic, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo po ay wala pong kasamang tagapamagitan. At yan po ay maliwanag na nakasulat dito po sa unang Timoteo. Pakinggan po natin ang 2 sa talatang 5. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Hindi po sinabing mag-ina ang tagapamagitan. Kung papaano pong iisa ang tunay na Diyos, iisa rin po ang tagapamagitan na itinalaga. Itinalaga mismo ng ating Panginoong Diyos upang ang tao ay makalapit sa Kanya. At yun nga po ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Kaya nga, sa bahagi ito ng ating pagtalakay, kapatid na Dan, nais nating ipapansin sa ating mga televiewers, ating mga kaibigan, lalo pa nga sa mga kababayan nating naghahanap talaga ng katotohanan, Opo. na pansinin po ninyo, mga kaibigan, ikinukumpara lang po natin sa Biblia ang mga aral at paniniwalang Katoliko. Nasa inyo po ang pagpapasya kung alin ang ating tatanggapin. Ang sinabi at ipinahayag ng aklat Katoliko na si Maria raw ang pambuong daigdig na tagapamagitan, o ang sinasabi po ng Biblia na iisa ang tagapamagitan natin sa Panginoon Diyos, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano pa, kapatid na Dan, ang isa pang aral, paniniwala, karangalan at mga iba pang ipinutong ng Iglesia Katolika kay Maria na ina ng ating Panginoong Hesukristo? Mga kaibigan, sana po ay napansin po ninyo sa aklat na binasa po namin kanina, ayon po sa kanila, si Maria raw ay tunay na ina ng Diyos. Ang aral na ito po ay buong pusong tinatanggap ng napakaraming Katoliko sa iba't ibang panig ng daigdig. Kaya lang sana ay napansing mabuti ng mga kaibigan natin yung binasa po yung aklat kanina, na yung ipinahayag nilang si Maria raw ay tunay na ina ng Diyos, sapagkat naniniwala ang Iglesia Katolika, mga kaibigan,
na ang Panginoon Jesucristo raw ay Diyos na at tao pa. Opo. Pero ang sabi nun sa aklat, yun daw ay ipinahayag ng konsilyo, hindi po galing sa Biblia. Opo. Kaya mga kaibigan, ayon po sa pagtuturo ng Biblia, meron po bang ina ang tunay na Diyos? Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang maliwanag na nakatala dito po sa Aklat ng Mga Bilang. Sa 23 sa talatang 19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Ang tunay na Diyos po ay hindi po anak ng tao. Maliwanag po na pahayag ito ng Biblia. Kaya, napakaliwanag din po ang konklusyon, ang tunay na Diyos ay kailanman po hindi po magkakaroon ng ina. At sa talatang binasa po ninyo, kapatid na Dan, ay yan pa nga ang isang matibay na katunayan na hindi Diyos ang ating Panginoon Opo. Jesucristo, sapagkat ang Panginoon Jesucristo ay ipinanganak ni Maria. Si Maria ay ina ng ating Panginoon Jesucristo. Samantalang mga kaibigan, ang tunay na Diyos, hindi po anak ng tao. Sa makatid mga kaibigan, na patutunayan po dito ang malaking kamalian ng aral ng Iglesia Katolika na si Maria raw ay ina ng Panginoon Diyos. Sapagkat malinaw po ang nakasulat sa Biblia, ang tunay na Diyos, hindi po anak ng tao. Ano pa kapatid na Dan ang kagulat-gulat na aral na itinataguyod ng Iglesia Katolika patungkol kay Maria na ina ng ating Panginoong Jesucristo? Ipaglilingkod po namin sa inyo yan, mga kaibigan. Babasahin po namin ang isang aklat na pinamagatang Ang Aking Birheng Mariang Tagapamagitan. Ito po ay inihanda po nina S. Flores at R. Alejandro. Pakinggan po ninyo ang mababasa nating nakatala dito po sa pahina 63. Ang aking mga kapatid at ang kapwa ko tao na iyong mga nilikha, mahabag ka, inako, dito sa iyo, na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Ito po ang nakakagulat na pagkakilala ng Iglesia Katolika kay Maria. Isipin po ninyo mga kaibigan, siya raw po, si Maria po ang tinutukoy ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ay tahasang pagsalungat sa nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat po kasi sa Biblia, kapatid na Vic, alam ng marami po nating mga taga-subaybay, na ang Ama po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito po ay maliwanag po na nakatala dito po sa Genesis, sa 35:11, hayaan niyo po na minsan pa po namin itong ipaglingkod sa inyo. Ganito po ang mababasa natin. At sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay lumago at dumami ka. Isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo at mga hari ay lalabas sa iyong balakang. Ito pong maliwanag na pahayag ng Biblia. Ang Diyos, ang Ama, ang makapangyarihan sa lahat, hindi po si Maria. Hindi kaya nabasa yan ng mga pare. Sapagkat mga kaibigan, napakalino po mula pa nung una hanggang ngayon, nananatili ang katotohanan ng nakasulat sa Biblia, ang ating Panginoon Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, ang siyang iisang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil dito, kapatid na Dan, pagka namalagi ang tao sa pagkakilalang bukod sa Ama, meron pang ibang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, ano ang napakasamang ibubunga nun? Tiyak po, kapatid na Vic, no? Siguradong-sigurado po na hindi po magtatamo ng buhay na walang hanggan. Sapagkat, mga kaibigan, ano po ba ang nakasalalay? Kapag ka po ang tao ay nagkaroon ng tamang pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Pakinggan po natin ang pahayag dito po sa Juan 17:3 at 1. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Mga kaibigan, ang pananampalataya po at paniniwala na ang ating Panginoong Diyos lamang ang iisang tunay na Diyos ay ito po ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Sa makatwid, kapag ka po ang tao ay nagkaroon po ng paniniwalang iba,
sa ipinahayag po sa atin ng Biblia na bukod sa Ama ay may iba pang Diyos, tiyak po, hindi po ito ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan o di po kaya ay ng kaligtasan. Marahil ay yung mga kababayan nating mga Katoliko na naniniwala doon sa tinatawag ng doktrina ng Trinidad, Opo. na ang Diyos daw ay may tatlong persona, ay baka naninibago sila sapagkat mayroon pang karagdagan na kinikilala rin pala ng Iglesia Katolika bukod sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kinikilala pa nila si Maria raw ay Diyos na maawain at makapangyarihan sa lahat. Yan po mga kaibigan ay hindi po pagpaparangal kay Maria. Manapa, pagka ang tao ay namalagi sa ganitong paniniwala, yan po ay malaking kalapastanganan sa ating Panginoon Diyos sapagkat malinaw po ang nakasulat sa Biblia. Iisa lamang ang tunay na Diyos. Ano pa kapatid na ng isa pang napakalaking kamaliang aral ng Iglesia Katolika patungkol kay Maria na ina ng ating Panginoong Hesukristo? Balikan po natin ang kanilang aklat. Ipinakilala po namin kanina, The Glories and Virtues of Mary, katulong na manunubos. Bagamat hindi sa pangunahin paraan lamang, si Maria ay gumawang kasama ni Hesukristo, ang ating manunubos, sa pagliligtas sa atin mula sa walang hanggang kaparusahan. Mga kaibigan, ito po ang gusto po naming ipapansing muli sa inyo. Si Maria raw po ay katulong. Katulong daw po na manunubos, gumawang kasama ng ating Panginoong Hesukristo sa pagliligtas sa tao sa tiyak na kaparusahan. Yan ay nakagugulat ding aral at doktrina ng Iglesia Katolika, kapatid na Dan. Opo. Sapagkat mga kaibigan, na kanino po ba ang ating katubusan? Na kay Maria po ba? Pakinggan po ninyo at liliwanagin sa atin yan ng mga apostol sa pamamagitan po ng pahayag ni Apostol Pablo dito po sa Efeso, sa 1:7. Nasa kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Mga kaibigan po namin, ang ating Panginoong Hesukristo po ang naghirap at pinakuan sa krus. Dugo po ng ating Panginoong Hesukristo ang nabuhos at hindi po, kapatid na Vic, hindi po ng kanyang ina. Alam po ito ng marami. Alam ito ng maraming sumusubaybay sa atin. Ang nakalulungkot lamang po, kapatid na Vic, ay nilalabo po ito ng Iglesia Katolika Romana. Sana yung ating mga mahal na televiewers, matatalino naman yung ating mga taga-subaybay, ay alam nila kung alin ang kanilang paniniwalaan at alin ang kanilang tatanggapin. Ang aral ng Iglesia Katolika tungkol kay Maria na ina ng Panginoon Jesucristo na napakaraming karangal ang ipinutong sa Kanya, o ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia na ipinaglilingkod po namin sa inyo. Sapagkat kung si Maria po mismo, yung ina ng Panginoon Jesucristo, batay sa Biblia, ang ating tatanungin, mga kaibigan, batay po sa kanyang ipinahayag nung siya ay buhay pa. Opo. Kinikilala po ba niya ang kanyang sarili at ipinakilala niyang siya ang tagapamagitan at tagapagligtas? Pakinggan po ninyo mga kaibigan ang nakasulat dito po sa Lucas. Sa 1:46, tutuloy po namin hanggang sa talatang 47. At sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Mga kaibigan, napakaliwanag po na si Maria ay una, hindi po tagapamagitan. Ikalawa, hindi po siya tagapagligtas. Manapa, siya nga po ay napaliligtas. Kung si Maria po na ina ng ating Panginoong Hesukristo, ang tinutukoy po ay ang tunay na Maria ay hindi po makapagliligtas, mga kaibigan, isipin po natin ito. Lalo pong hindi makapagliligtas ang larawan ni Maria na ginawa po ng Iglesia Katolika Romana. Kaya, mga kaibigan, hindi po dapat dalanginan ang mga larawan, kahit po ang mga larawan po ni Maria. Ang banggit dyan, sabi na sa punyong talata, si Maria ay napaliligtas sa ating Panginoon Diyos. Paano ba isasagawa ng ating Panginoon Diyos ang pagliligtas na kanyang ipinangako sa lahat ng mga magiging mapalad? Babasahin ko po, kapatid na Vic, ang pahayag dito po sa Tadeo. Pakinggan po natin ang nakasulat sa 1:25. Ganito po ang itinuturo sa atin ng Biblia. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas
sa pamamagitan ni Hesukριστong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang ating Panginoong Diyos po ang magliligtas sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po sa pamamagitan ni Maria. Sapagkat batay sa Gawa 2.36, kapatid na Dan, alam naman ng ating mga televiewers, ang Panginoon Kristo ay ginawa ng ating Panginoon Diyos na tagapagligtas. Tagapagligtas. Mga kaibigan, hindi po si Maria na kanyang ina. Ngayon, nangangahulugan po ba naman sapagkat hindi po namin kinikilala ang mga karangalang ipinutong ng Iglesia Katolika kay Maria? Kapatid na Dan, nangangahulugan ba na hindi natin kinikilala si Maria na ina ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi po ganon, kapatid na Vic, kundi kinikilala po natin siya. Kung papaano siya ipinakikilala ng Biblia, ay ganon din po ang pagkilala natin sa Kanya. Makikita po ninyo sa inyong television screens ang mga talata at nilalaman ng mga talata na babasahin po namin patungkol po kay Maria na ganito po ang pagkakilala ng Iglesia ni Cristo. Unahin po natin ang nakatala sa Juan 2.1. Ganito po ang mababasa. At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Dito naman po sa Mateo 1:18, ganito naman ang ating mababasa. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose bago sila magsama, ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa Lucas 1:38 ay ganito naman po ang nakasulat. At sinabi ni Maria, narito, ang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita at iniwan siya ng anghel. Mga kaibigan, katulad na po ng nabanggit na po namin kanina, kinikilala po ng Iglesia ni Cristo na si Maria ay ina ng ating Panginoong Hesukristo. At batay po mismo sa pahayag niya, kapatid na Vic, pahayag po mismo ni Maria, siya po ay alipin ng Panginoon, hindi po katulad ng napakaraming karangalang ipinutong sa kanya ng Iglesia Katolika Romana. Mga kaibigan, huwag po sana kayong pumayag na manatili po sa maling relihiyon, sa maling pananampalataya. Loobin po nawa ng ating Panginoong Diyos na ang ganito pong paghahayag ng katotohanan na isinasagawa po ng Iglesia ni Cristo ang siyang magtulak sa inyo upang lalo pang suriin, lalong pag-aralan ang mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa Iglesia ni Cristo. At katulad nga nung ating nakapanayam, isa lang siya sa napakaraming nabuksan ng damdamin sapagkat sila mismo ang mga kaibigan ang nagsuri, nagsiyasat sa mga aral na aming sinasampalatayanan at ipinaglilingkod po sa inyo. Mula sa kanilang ginawang mga pagsusuri ay nakabuo sila ng matatag na pagpapasiya para iwan ang kanilang dating paniniwala, iwan ang kanilang dating relihiyon at niyakap nila ang mga dalisay na aral ng ating Panginoon Diyos na itinataguyod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya hindi siya makapapayag, kapatid na Dan, na mabalik pa sa maling relihiyon. Opo. Naninindigan siya, batay sa kanyang pahayag, na itaguyod ang kanyang pagka-Iglesia ni Cristo hanggang sa wakas ng kanyang buhay. Balikan natin ang kanyang pahayag. Nang umanib ako sa iglesia ni Cristo, doon ko po nalaman ang lahat-lahat ng ginagawa namin sa Katoliko ay talagang mali po. Parang na-open ako, na parang nangihinayang ako sa haba ng panahong iginagalang ko siya, dinadasalan. Ang natutunan ko po, si Maria, ina ni Cristo, hindi ina ng Diyos. Si Kristo po ang nag-iisang tagapangamagitan sa Diyos. At hindi po si Maria. Sabi ko, pag nakinig na ako sa doktrina, na-absorb ko talaga ang mga pag-aaral doon. Sabi ko, ito na. Sa wakas natagpuan ko na ang tunay na Diyos, nag-iisang Diyos. Buo sa puso ko na ang maglingkod sa Kanya habang ako'y may buhay. Papasalamat talaga ako dahil binigyan niya ako ng panahon na makilala siya, malaman kung ano ang totoong Diyos. Saka talagang nanghinayang talaga ako.
after for 58 years kung naging Katoliko, bali wala pala para yun. Ngayon, iminungkay sa amin ng aming destinado na mag-akay kami. Ang talagang suma sa isip ko ay yung mga estudyante ko noon na ngayon ay malalaki na, may sarili ng pamilya. Sila talaga ang una kong pinuntahan. Inibita ko sila sa pamamahayag namin. Dahil gusto kong makatanggap din sila ng katotohanan kung ano ang talagang pinaglilingkuran ko. Ang masasabi ko lang po sa mga taong naniniwala, lubos ang paniniwala nila na si Maria ay ina ng Diyos, tagapamagitan ng Diyos, ay hindi po talaga totoo. Kung kaya nyo, makinig muna kayo bago kayo magdesisyon na ano ang gagawin nyo sa buhay nyo. Sayang na sayang lang na naglilingkod tayo, tumanggap tayo sa maling paniniwala. Nawa po mga kaibigan ay muli kami nakatulong sa inyong ginagawang mga pagsusuri at sa paghanap po ninyo ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Samahan po niyo kami sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos. Opo. Banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Ikaw po ang higit sa lahat na aming pinasasalamatan. Opo. Pinupuri, kinadakila ang iyong pangalan. Amen. Salamat po sa lahat ng mga tagumpay na iginagawad mo sa iglesia. Opo. Kasama mo pong pinapagtatagumpay ang mga programang gaya nito Opo, Diyos. upang lalong mahayag ang iyong mga dalisay na aral. Amen. Dakon loloobin mo o dakilan Diyos. Marami po pong matawag sa loob ng tunay na iglesia Opo. para kasama naming magmana ng lahat ng iyong mga pangako. Amen. Hinihiling po namin sa iyo, Ama. Opo, Ama. Lahat nawa ng narating, nakapakinig at nakapanood ng programang ito, Opo. mabuksan ang kanilang mga damdamin Amen. upang magkaroon ng tunay na pananampalataya. Opo. Yakapin ang dalisay mo pong mga aral Amen. sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon naming Hesukristo, Opo, Panginoon. patuloy po kaming nananalangin sa iyo. Opo. At sana'y ipamagitan kaming lagi sa Ama, Opo. pati ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Amen. At higit sa lahat, basbasan mo po lahat ng gawain ng iglesia Opo. sa pangunguna po ng aming namamahala. Amen. Ama, lubos ang aming tiwalang narinig mong aming panalangin. Opo. Pinagpapala mo po ang lahat ng mga nakapanood Amen. at ang lahat ng aming mga taga-subaybay. Amen. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.